Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang senior citizen na lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Cayapa, nasunog ang panggatong na mga kahoy na nasa kusina ng bahay. Nang mapansin iyon ng misis ng biktima, agad niyang inilikas palabas ang kanyang mister na natutulog doon. Pero gumapang pabalik ng bahay ang lalaki para kunin ang mga personal niyang gamit. Doon na siya nakulong at nasawi. Ayon sa mga otoridad, natagalan ang pagresponde sa sunog dahil liblib ang lugar. Halos 2 oras ang biyahe mula sa bayan at wala silang malapit na kapitbahay. Walang pahayag ang misis ng biktima. Hulikam ang panloloob sa isang paupahang bahay sa barangay Ugak Sur sa Tuguegarao, Cagayan. Makikita ang pagdaan ng lalaking yan na may bitbit na bag pasado alas 5 ng umaga nitong Biyernes. Nang mapansin ng CCTV, bigla niya itong ibinaling sa kanan. Ayon sa nangungupahan sa bahay, nahuli ng kanyang kasama sa bahay ang pagkuha ng suspect sa kanyang wallet. Agad tumakas ang lalaki, tangay ang wallet na may 20,000 pisong cash at isang cellphone. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki kasunod ng rumble sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Nangyari ang kaguluhan sa bahagi ng Seaside Boulevard sa Barangay Santiago nitong Lunes. Nakuna ng video ang pagtumba sa kalsada ng lalaking nakapulang damit. Napaupo naman ang isa pang lalaki. Nakatayo kalaunan ng lalaking nakapulang damit hanggang bumagsak uli siya. Ang napaupo namang lalaki, pinaupo muna sa isang silya. Dinala sila sa ospital pero ang nakapulang lalaki idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, may away nang dumating sa bar ang 2 lalaki. Umawat lang daw sila hanggang masaksak. Tinutugis na ng pulisya ang suspect sa pananaksa. 6 na taga Bacolod City ang sumamang pakiramdam matapos kumain ng tahong at iba pang lamang dagat. Nakuha nila mga ito sa dagat na sakop ng Barangay Singkang Airport. Inadobo nila ang seafood at pinagsaluhan sa tanghalian. Sumakit ang tiyan, nagsuka at nanginig daw ang 6 sa mga kumain. 3 sa kanila ang naospital. Batay sa pinakahuling bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong March 12, wala namang umiiral na red tide alert sa Bacolod City. Makikipag-ugnayan daw sila sa kanilang regional office kaugnay sa mga nagkasakit. Kumuha na ng sample sa Bacolod City Health Office para matukoy kung lamang dagat nga ba ang dahilan ng pagkakasakit nila. Nagbabala rin ng lokal na pamahalaan na iwasan muna ang pagbebenta at pagkain ng mga shellfish sa lugar. Dati nang paalala ng BIFAR sa tamang paghandle ng shellfish, i-brush ang mga ito para maalis ang putik at iba pang uri ng dumi. Ilayo ang mga ito sa matinding init at contaminants gaya ng mga produktong petrolyo para ligtas na makain.